Pitong tips para maiwasan ang overthinking sa long distance relationship. Makinig ka para malaman mo. Number 1, mag-set ng malinaw na expectations. Sabihin kung anong oras ka pwedeng makausap, lalo na kung nasa malayo ka o di kaya ay nasa trabaho ka, para at least hindi siya mag-overthink ng malala. Mas mabuti yung malinaw kaysa hulaan. Number 2, mag-focus ka sa facts, hindi sa assumptions. Kung hindi nag-reply, isipin mo na baka busy siya, walang signal, o baka pagod o nakatulog. Tandaan mong hindi lahat ng silence problema ang sagot. Number 3, keep yourself busy. Mag-aral ka, magtrabaho, magnegosyo, mag-alaga ng anak o kahit anuman. Kapag produktibo ka o yung buhay mo, mas kaunti ang oras na nailalaan mo sa mga negativity o negative thoughts na papasok sa iyong isipan. Number 4, magtiwala ka sa partner mo. Kung pinili mo siya kahit malayo siya sa'yo, ibig sabihin, nagtitiwala ka at mahal mo siya. Walang relasyon na tatagal kung puro na lang pagdududa ang nangingibabaw. Number 5, open communication. Kung may iniisip ka, huwag itago at sabihin ito ng maayos. Hindi sa paraang aakusa o nagdududa o pinagbibintangan mo siya. Mas okay ang tanong kaysa sa hinala. Number 6, alagaan mo ang iyong sarili. Minsan, ang overthinking ay galing sa takot at sa insecurity mo sa sarili mo. Kung confident ka sa sarili mo, hindi ka madaling mababahala o mapapaisip ng kung ano-ano pa. Number 7, i-follow mo ako kung meron kang natutuhan o gusto mo pa ng mga ganitong mga tips and advice o mga signs tungkol sa pag-ibig. At gusto ko lang linawin sa'yo na tandaan mo ang pagmamahal sa long distance relationship ay parang barko. Kakayanin ang alon basta matibay ang pundasyon. At isa sa mga pinaka-importanteng pundasyon na dapat mong panindigan ay ang tiwala at tamang pag-iisip. Hindi palaging pag-overthink o paghihinala sa taong mahal mo. Tandaan mo yan. God bless. 3 signs na pagod ng magmahal ang isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kawalan ng energy at interest. Hindi na siya interesado sa mga bagay na dati niyang ginagalak kasama ang kanyang partner. Nawawalan na siya ng energy at sigla kapag kasama yung taong kanyang nakakasama. Number 2, tumidistansya na siya at halos hindi na nakikitungo. Nagiging malayo na siya at dumidistansya sa kanyang partner at hindi na nakikitungo pa ng maayos. Hindi na siya nagpapakita ng pagmamahal at atensyon sa kanyang partner o doon sa isang tao. Number 3, nagiging negatibo na siya at hindi na masaya. Nagiging negatibo siya sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang relasyon. Hindi na siya masaya sa kanyang relasyon at nakikita ang mga problema bilang hindi na maayos pa. At kitang-kita mo sa kanya na malapit na siyang sumuko at wala na siyang ganang magmahal pa. Ang 3 signs na ito ay maaaring nagpapahiwatig na ang isang tao ay pagod ng magmahal at maaaring kailangan niya ng oras at espasyo upang mag-reflect
at mag-heal sa kung ano man yung sakit o hirap na pinagdadaanan niya. Tandaan mo yan. God bless. 3 signs na hindi ka dapat nagtitiwala sa isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number 1, pagiging hindi totoo sa mga salita at gawa niya. Hindi tumutupad sa mga pangako at hindi sumusunod sa mga plano. May mga pagkakataon na nagsisinungaling at nagtatago siya ng katotohanan. Number 2, pagiging hindi mapagkakatiwalaan sa kanyang mga gawa at desisyon. May mga pagkakataon na gumagawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan o hindi mo sinasang-ayunan. Hindi nagpapakita ng pagiging responsable at pananagutan sa lahat ng kanyang mga desisyon. Number 3, pagiging mapang-abuso ng tiwala. Ginagamit ang tiwala mo para sa sariling interes niya at pakinabang. May mga pagkakataon na nagbabahagi siya ng mga sikreto o impormasyon na hindi dapat o hindi mo gusto. Ang 3 signs na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng isang tao ay hindi mo na dapat pang pinagkakatiwalaan. Mag-ingat ka at magtakda ka ng mga hangganan sa kung paano ka nakikitungo sa kanya. Tandaan mo yan. God bless.